The courageous woman choose to lead. Sa panahon ng Israel na puno ng takot at pang-aapi, may isang babaeng ginamit ng Diyos sa kakaibang paraan. Hindi siya hari o reyna, hindi din siya sundalo, pero siya ay propeta, hukom at leader ng bayan ng Diyos. Makikita natin ang kanyang kwento sa Judges chapters 4 and 5. Sa panahong iyon, ang Israel ay muling sumuway sa Diyos. At dahil dito, hinayaan ng Diyos na sila ay mapasailalim sa kapangyarihan ni Haring Jabin ng Kanaan, na ang makapangyarihang hukbo sa pamumuno ni Sisera. 20 taon silang pinahirapan. Takot ang mga tao, walang lakas ng loob na lumaban. Hanggang sa isang araw, sumigaw ang Israel sa Diyos para sa tulong. Si Deborah ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, tinatawag na Palm of Deborah. Doon siya humahatol at nagbibigay ng payo. Hindi dahil siya'y makapangyarihan, kundi dahil pinakikinggan niya ang tinig ng Diyos. Hindi siya basta leader. Siya ay leader na may takot sa Diyos. Isang araw, tinawag ni Deborah si Barak, isang mandirigma, at sinabi, "Hindi ba inutos ng Panginoon na tipunin mo ang hukbo at harapin si Sisera?" Ngunit si Barak ay natakot. Sinabi niya kay Deborah, "Kung sasama ka, lalaban ako. Pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta." Dito makikita ang kakaibang lakas ni Deborah. Hindi siya naggalit. Hindi rin siya umatras. Ngunit sinabi niya ang katotohanan. "Sasama ako, pero ang karangalan ng tagumpay ay hindi mapupunta sa iyo," sabi niya kay Barak. Dumating ang labanan sa hindi inaasahang paraan. Ang Diyos mismo ang lumaban para sa Israel. Naguluhan ang hukbo ni Sisera. Tumakas si Sisera at nagtago sa tolda ng isang babae, si Jael. Habang natutulog si Sisera, tinapos ni Jael ang kanyang buhay. At sa araw na iyon, napalaya ang Israel. Si Deborah ay umawit ng papuri. Hindi niya inangkin ang tagumpay. Sa halip, ibinalik niya ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi hadlang ang pagiging babae, edad o estado sa buhay. Ang hinahanap ng Diyos ay pusong handang sumunod sa Kanya. Si Deborah ay hindi leader dahil sa gusto niya ng kapangyarihan. Siya ay leader dahil sumusunod siya sa Diyos. Gagamitin ka ng Panginoon para gabayan ang iba. Natakot si Barak, pero tumapang siya dahil may taong may pananampalataya sa tabi niya. Minsan, tayo rin ay natatakot. Pero kapag ang tiwala natin ay nasa Diyos, ang takot ay napapalitan ng lakas ng loob. Sa huli, hindi si Deborah ang bida ng kwento, kundi ang Diyos. Kapag tayo ay pinagpala, nagtatagumpay o ginamit ng Diyos, ibalik natin sa Kanya ang papuri. Hindi kailangang maging perpekto para gamitin ng Diyos.
Hindi kailangang maging malakas, kailangan lang maging matapat. At kapag ang Diyos ang kasama mo, walang laban ang imposible. Sa panahon na kung ikaw ay natatakot, nagdadalawang isip o pakiramdam mo'y maliit ka lamang, alalahanin mo si Deborah. Isang babaeng tumindig, isang babaeng may pusong sumunod, isang buhay na ginamit ng Diyos. Minsan, akala natin ang mga ginagawang dakila ng Diyos ay para lang sa mga malalakas, matatapang o may matataas sa posisyon. Pero ipinakita sa atin ng kwento ni Deborah na ang Diyos ay tumatawag ng mga handang makinig at sumunod sa Kanya. Hindi hinintay ni Deborah na maging perpekto ang sitwasyon. Hindi niya sinabi na hindi ko kaya. Sa halip, tumayo siya kahit mahirap, kahit delikado. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na parang Israel noon. Napapagod, natatakot, at pakiramdam natin ay tahimik ang Diyos. Pero minsan, ang hinihintay pala ng Diyos ay ang ating pagtugon. Maaaring hindi ka tinatawag para maging leader ng isang bansa, pero baka tinatawag ka niya para tumindig para sa tama, magsalita ng pag-asa sa isang taong nawawalan ng lakas, o manatiling tapat kahit walang nakakakita. Ang tanong ay hindi kung kaya mo, kundi kung magpapagamit ka ba. Kapag ang Diyos ay tumawag, siya rin ang magbibigay ng lakas. Kapag siya ang nag-utos, siya rin ang magbibigay ng tagumpay. Katulad ni Deborah, naway tayo rin ay maging mga taong handang tumindig, hindi para sa sariling pangalan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos.